Napatutunan din sa video ng Philippine Coast Guard ang baksik ng bagyong Yolanda sa Tacloban. Ito po ang karagdagang video. Makikita kayo ilang mga barko na sumadsad. Samantala patuloy pa naman ang ginagawang retrieval operations ng ating Coast Guard. Mula pa rin sa Tacloban, nakatutok live si June Veneracion. June. Mike, nag-ikot kami sa mga baybayin ng Tacloban City at doon namin nakita na halos wala na kami nakitang mga bahay na nakatayo sa mga lugar na aming napuntahan. Ang mga bangkay po ay nagkalat sa dagat at maging sa dalampasigan, bagay na nagpapahirap sa mga retrieval teams ng Philippine Coast Guard. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Yolanda, ito ang nangyari sa pantalan ng Tacloban City. Kuha ito mula sa barko ng Coast Guard na muntik ng rumampa sa pier sa lakas ng storm surge. Umabot ang tubig hanggang sa ikalawang palapag ng building ng Philippine Ports Authority. Kahit ang sasakyan na ito na nakapwesto na nga sa mataas na lugar ay hindi pa rin nakaligtas sa storm surge. Ito na ngayon ang itsura ng baybayin ng Tacloban City makaraan ng bagyong Yolanda. Nasa siyam na naglalakihang barko ang nakasasad na parabang humalo na sa komunidad na winalis na nagdaang super typhoon. Pagpapita kung gaano kalakas ang puwersa dala ni Yolanda. Kung ang mga kotse, kung ang mga barko na tunay-tunalada ang bigat, paano pa kaya ang mga bahay? Kahit saan ka mapadpad, may bangkay na nakalutang. Maging ang aming sinamahang grupo ng Coast Guard, hindi makapaniwala sa trahedyang nadatnan. Iba kasi, kadalasan kasi, mga mangilan-ngilan lang, nabibilang mo sa daliri yung hinahanap mo. At saka kailangan mo pa silang sisirin bago mo makuha. Dito, kahit saan ka tumingin, may mga patay. Sa gitna ng komunidad sa gilid ng dagat na pinadapa ng bagyo, may itinayong watawat ng Pilipinas ang mga residente. Sabi ng mga residenteng nakausap namin, ang watawat ay pagpapakitang buhay pa rin ang pag-asa nilang makakabangon ng Tacloban. Pero sa mismong sentro ng Tacloban, kanya-kanya na ang mga tao. Wala na ngang pumapansin sa mga bangkay na nasa gilid ng kalsada. Kanya-kanya na rin ang mga tao sa pagkuha ng gasolina at krudo mula sa napabayaang gasolinahang ito. Ang mga batang ito naglalaro ng baril-barilan sa gilid ng dagat, parang kinalimutan na ang naranasan. Pero nakausapin namin ang isa sa kanila. Doon lumabas ang pilit ay tinatagong bangungot. Si Christian Aranabe, nakaligtas dahil pumalik siya sa mataas na bahagi ng kanilang lugar. Pero pagtama ng storm surge, doon naman niya nakita kung paano inalod ng tubig ang kanyang nakatatandang kapatid, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakikita. Ang sinasabi mo parang tulungan yung kapatid mo na inaanod na. Oo. May tumulong? Wala man. Maraming salamat, Jude Veneracion.